Hello guys, may maganda po tayong pag-uusapan ngayon. Yung tungkol po sa tinatawag na legitimacy of a child. Ano po ba yung pagkakaiba ng legitimate child, illegitimate child, legitimated child, at saka adopted child? Marahil marami po sa atin yung mga makarelate nito, no? Sa aking mga supporters, subscribers, at sa mga patuloy na nanonood ng aking channel, Parak Tutorial Video. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At kung gusto niyo pong ipagpatuloy yung video na to, please stay tuned lang po sa aking channel, Parak Tutorial Videos. Now, welcome back po sa aking channel, Parak Tutorial Video. Alam nyo, may mga nagtatanong po kung sapat na ba yung paggamit ng apelyido ng tatay ng isang anak o ang tinatawag na acknowledgement of paternity sa birth certificate ng anak. Matatawag ba itong lehitimong anak o legitimate child yung bata? Yan po yung ating pag-uusapan. At sa mga bago pa lang po sa aking channel, please like, share, and subscribe my channel, Parak Tutorial Videos. Now guys, ito po yung mga common misconception tungkol po sa issue ng legitimacy ng anak in relation po sa tatay. Ang pagpapagamit po ng apelyido ng isang tatay sa anak o ang acknowledgement of paternity sa birth certificate ng bata is hindi po isang legal reason para matatawag nating lehitimong anak or legitimate child yung bata. So ano po yung pinaka-legal reason? Is the valid marriage or ang valid na kasal ng magulang. Ito po yung nagbibigay ng legitimacy sa bata. Alam nyo, magkaiba po yung tinatawag na legitimacy at yung paternity. Pag sinabi nating legitimacy, ito po yung status or estado ng bata in relation sa kanyang mamagulang. While yung tinatawag na paternity, ito po yung status ng bata o ang relasyon ng bata sa kanyang tatay. Now guys, pag-usapan natin yung tinatawag na legitimate child or lehitimong anak. Paano ba ito mangyayari? Kung ang isang bata ay isinilang ng kanyang mga magulang at mayroon ng tinatawag na valid marriage yung kanyang mga magulang, yan po yung matatawag natin na ang bata o ang anak is lehitimong anak or legitimate child yung bata. So isa po sa mga pangunahing karapatan ng anak is ang paggamit po ng apelyido ng bata ng kanyang mga magulang. Kung ang pangalan ng bata is Alfred, yung apelyido ng kanyang nanay is De La Paz, at apelyido naman ng kanyang tatay is De La Cruz. So ang magiging buong pangalan ng bata is Alfred De La Paz De La Cruz. Okay? So pasensya na po kung nagkataon na mayroon pong parehong pangalan sa inyo dyan. So hindi po ito sinasadya at ito'y nagkataon lang. Now guys, punta tayo sa tinatawag na illegitimate child. Paano mangyayari ito? Kapag ang isang bata o anak ay isinilang ng kanyang mamagulang na wala pa itong valid marriage or valid na kasal, siya po ay isang illegitimate child. Tandaan natin ito. Ang isang illegitimate child ay may karapatan na gamitin ang apelyido ng kanyang nanay, basically. But ayon po sa ating batas, RA 9255, ayon dito, pwede pong magamit ang apelyido ng kanyang tatay. But still, he is illegitimate child. Now, paano kung yung kanyang magulang is nagpakasal after several months? Let's say, ipinanganak siya noong June 2023 at noong October
2023, sa taon din niyon, ay nagpakasal ang kanyang magulang. Ano yung estado ng kanyang relasyon sa kanyang magulang? Maaari po natin siyang tawagin na legitimated child. Tandaan po natin, yung estado ng isang legitimated child sa legitimate child is magkapareho lang. Pero tandaan natin, yung isang legitimated child, ito po ay isang proseso na dapat asikasuhin ng kanyang mga magulang. Okay? So, paano ito? Ang kanyang mga magulang ay pwede pong pumunta sa opisina ng local civil registrar ng kanilang city or municipality at mag-submit ng mga requirements. Ano pong mga requirements? Isa na po dyan yung PSA birth certificate ng kanilang anak. Then, magdala din sila ng kanilang marriage contract, no? From PSA. At saka, mag-execute sila ng affidavit of legitimation. So, ang estado ng kanilang anak ay hindi na matatawag na illegitimate. From illegitimate child, magiging legitimated child. Okay? So, sana po ay nasundan nyo po yung ating pinag-usapan ngayon at ipagpatuloy po natin. Halimbawa lamang po, si Jose at Maria ay mag-live-in partner, nagkasama. At sa kanilang pagsasama ay nagkaroon sila ng anak. Then, without knowing po kay Maria, mayroon palang asawa si Jose sa ibang probinsya. Tawagin na natin sa pangalang Marites. Pasensya naman po sa mga viewers natin dyan na may katulad na pangalan. Ito po hindi sinasadya at nagkataon lamang. Okay? So, yung kanilang anak, tawagin na natin sa pangalang Joubert, ang kanyang estado o status na sa relasyon ng kanyang magulang, Jose at Maria, is illegitimate kasi hindi sila kasal. Sa kanilang pagsasama, nagkataon na si Maria ay nalaman na may asawa pala, si Jose. Ngunit si Jose ay mahal na mahal si Maria. So, ang kanyang pinili na babae ay si Maria. At si Marites ay hindi niya kinakasama doon sa probinsya. Yung kasama niya is si Maria. So, nagkaroon ng stress, problems, psychologically yung kanyang asawa at nagkasakit, namatay. Yung status ni Jose is byudo, no? Nagkabyudo siya. Tanong, yung estado ba ni Joubert na kanilang anak ay pwede pong mapataas from illegitimate to legitimated? Sinabi natin kanina, na-discuss natin kanina yung legitimated. Tandaan po natin ito. Isa po sa mga requirements ng legitimated is no legal impediment to marry. Wala pong pananagutan. During the time po na isinilang si Joubert, ay mayroon pong legal impediment to marry ang kanyang ama na si Jose. No? Kasi mayroon siyang asawa dati. So, hindi na po maaring maging isang legitimated si Joubert. Pero, kung ang tanong nyo ay paano maaari po bang pataasin yung estado ni Joubert katulad ng estado ng isang legitimate child? Yes, pwede. No, paano? Diyan na pumapasok ang tinatawag na legal adoption. So si Joubert ay maaari nilang i-adopt. At yun guys, ang dahilan kung bakit sarili mong anak ay magiging adopted child yung estado. Kasi nung panahon na isinilang yung bata, mayroon pong pananagutan, no? Or legal impediment yung isa sa inyong magulang. Okay? Now guys, ito naman po, paano kung yung bata ay sinilang o ipinanganak ng kanyang mga magulang habang kasal ang kanyang mga magulang, or sabihin na natin kasal na ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ay nag-declared ng null and void yung kanyang mga magulang due for the ground of psychological incapacity.
ano pong estado ng anak sa magulang? So yung anak is isa pong legitimate child. Paano kung yung panahon ng pag-declare ng null and void ng kanyang mga magulang is sabihin na natin for the ground of bigamous marriage or lack of marriage license? Ano pong estado ng anak in relation po sa kanyang mga magulang? Siya po ay matatawag nating illegitimate child. So ang kanyang apelyido na dapat gamitin is apelyido ng kanyang nanay. So guys, sana po sa ating pinag-usapan ngayon tungkol po sa legitimacy of child or tinatawag na pagkakaiba ng legitimate sa illegitimate ay mayroon po kayong napulot na mga aral tungkol dito. So guys, marami pong salamat sa panonood and patuloy po kayong sumuporta sa aking channel para tutorial video. So kita-kits po tayo for my next vlog. Bye-bye!